Hi guys! Kamusta kayong lahat ngayon? Antonia for your host and welcome to my channel. Ayan, welcome po para po dun sa mga bago sa aking YouTube channel. At welcome back naman po para po dun sa mga dati na nakasubscribe at patuloy na sumusuporta sa akin. Ayan, kamusta po kayong lahat? May pagkwentuhan lang po ang inyong dakilang Inday. So, for today's video, gusto ko lang kayong maging aware kung anong klaseng buhay meron kami dito sa abroad as a OFW. So, as this moment, time check tayo. Wala akong relo, pero sasabihin ko sa inyo ang oras ngayon. Ngayon is 1 o'clock in the afternoon na. But 1 o'clock in the afternoon, ngayon pala ako gagawa ng aking lunch. Since yung aking alaga is tulog. Yan, kaya ako nakasingit tayo ng pag-video. Yan. Pasensya na kayo malikot si Inday. At saka, ito na nga sasabihin ko sa inyo. Alam nyo ba, na dito sa abroad, wala naman talagang perfect time or exact time kung kailan kami kakain at kung anong kakainin natin. Yung iba dyan magsasabi sa kanya, I'm eating my brunch. So, diba? Brunch is lunch and breakfast together. But, unfortunately, yung iba, kahit brunch na siyang tinatawag, baka akala nila, ay, brunch heavy yan. Baka magkakanin siya or what. Pero, isang katotohanan dito, kahit sinabi mo na siyang brunch, which is dahil sa oras, is alanganin na kakainin mo palang, tinapay pa lang, diba? Parang pang-almusal ka na. Ganun kasi, ang importante lang, makakain at hindi tayo magutom para hindi tayo manghina at makapagtrabaho pa rin tayo. So, ayun na, no? Bagay, sinasabi ko to ha, lagi ko naman sinasabi sa iba, sa mga videos ko, no? Hindi naman lahat, kasi baka mamaya sabihin ng iba dyan, ay sa akin hindi ako papayag ng ganyan, hindi pwede yung ganun, diba? Well, good for you. Good for you kung talagang kaya mo siyang ipaglaban sa amo mo, good for you. Pero kasi may mga iba talaga na ang sitwasyon is, sabihin na natin, dala ng sitwasyon. Like me ha, ano sabihin ko sa inyo, totoo ha, ulis ko naman sinasabi sa mga video ko. Mga amo ko mababait, oo, really, mababait sila at saka makatawa. Kanya lang, may times talaga na, I know it myself, na kailangan kasi nila yung serbisyo ko sa oras, sa ano, so minsan nga, yun nga, nag-i-stay late ako. Stay late ako. Kasi kailangan. Pero kasi, ganun pa man. Siyempre kasi amo, may bawi yan. Baka tataka kayo kung ginagawa ko. Nag-chop ako ng garlic kasi, yun nga, sinasabi ko sa inyo, 1 o'clock in the afternoon na. 1 o'clock in the afternoon. Pero ngayon pa lang ako gagawa ng aking lunch. Actually, this lunch is my brunch. O, diba? Sobra-sobra na siya. Kasi yung usually brunch na sinatawag natin is around 10 o'clock to 11. But me, I'm having my brunch around 1 o'clock. At ganyan pala siya ginagawa. At ano, ang kakainin ni Inday? Sinangag. O, diba? Sinangag. Ano yun? Bakit ganun? Ba't ganun yung pagkain mo, Inday? Wala tayong magagawa. Kasi nga, as what I've said, hindi naman kasi tama, hindi naman natin kasi maiwasan kung minsan depende sa sitwasyon. Get up. Tsaka yung minsan diskarte na lang din, ano, para hindi tayo magutong. Tsaka minsan, syempre, diskarte na lang din para hindi tayo magutom. Like me today, sinasabi ko sa inyo yan. Actually, hindi naman ako nagutom ng bonggang-bunga. Sabihin mo, ay grabe, ngayon ka pala kakain, hindi nahihinahan na yan. Katawan ko ba naman? Nakita nyo naman, di ba? Healthy pa rin naman si Inday. Pero nga, ayun nga, as a recap lang, no, as a yaya of 2 at saka yung aking mga bossing is on the go lagi sila may trabaho sila pareho. Inday, diskarte na lang tayo kung paano tayo hindi magutom. So, kaninang umaga habang gumagawa ako ng baon ni Elaga at saka ng breakfast niya, syempre humigot na rin tayo ng kape at saka dumukot na rin tayo ng konting tinapay. Ayan. Pwede na yun, di ba? Hindi naman tayo gutom. So, masasabi ko rin naman, nag-almusal naman ako. Pero, syempre, dahil sa dami nating work, alam naman natin yan na ang kailangan natin is malakas na pangangatawan. So, syempre, gasolina natin is pagkain. So, ngayon, kasi tuwing umaga yan, every time na papasok kami sa eskwela, or every time na magigising ako, matik yan mga guys. Busy na ang inyong lingkod sa pagtatrabaho or sa mga kailangan nila. So,
Ngayon, pag uwi ko sa bahay, since si aking alaga, oops, a minute. Ayan o, may inaabot sila. Since yung aking bunsong alaga is hindi pa siya pumapasok, so paghatid namin sa kanyang ate, kasama ko pa rin siya sa pag-uwi. Siyempre, sikasuhin mo yan. Hindi mo naman pwedeng papabayaan yan, pakakainit. Maglalaro pa rin kayo ng konti. Hanggang sa mga tulog siya ulit. So, by this moment, tulog si alaga ko. Kasi ate, si Inday, ay gumagawa ng discarding tanghalian. Ganun lang guys. Alam mo kasi, yung iba kasi dyan, minsan, ano siya bago? Bakit ako dinanas ko rin yan eh. Kasi hindi ako sa amo niya na. Sabi mo, nagugutom ako. Wala kasing time akong kumain. Hindi nila ako inayang kumain or ganyan. Wala kasing pagkain. Well, totoo naman yan. May mga abot talagang medyo mamot. Medyo may mamot na minsan, alam mo, meron lang ako narinig dyan. At ultimo itlog, diba? Tinibilang nila. Kasi ako tayo sa bagay niya. Hindi din yung amo ko. Kanya lang, siyempre, as yaya, as auntie, hindi naman siguro nila kailangan isa-isahin pa kapag napakain ko sa kain. So, ang ginagawa ko, ayan, ginag-iskartehan ko. Ngayon, katulad nga ngayon, ako lang mag-isa rito sa kaya aking bata natutulog. So, wala tayo paraan para makahain tayo ng ayos, diba? Dito papakita sa inyo yung mga ingredients. Kasi actually, this is nakashopping vlog na mga gusto ko lang talaga makapag-isap sa inyo. Regarding sa mga buhay-buhay ng pagluluto lang dito. Nasabi ko sa inyo, hindi pare-pareho. May mga swerte sa amo. Meron naman hindi masyadong pinulad. Well, ako, in my case, masasabi kong tama lang. May mga bagay kasi na hindi rin naman talaga binibigay sa atin ng buong mga. Pero yun na, yung pagkain lang din naman, hindi naman ako nagugutom lang. Kaya nga lang, ayun na, hindi ka magugutom sa pagkain kasi meron eh. Anytime meron. Yun lang yung time. Minsan late na talaga. It's not because naman sinasadya nila. Actually, minsan sabihin nila, kasi kumain na. Diba? Kanya lang, kasi ako mismo, ano natin, kailangan natin. Katulad na sa dinner, no? Siyempre, I make it sure na yung mga alaga ko, isa kakain mo na bago ako. Wala, ang yung mga bata, diba? Alam mo naman, malaro. Sa totoo lang, alam niya ng mga ibang auntie ko, ang mga bata dito, karamihan, hindi ko rin naman nila lahat, kasi ayaw natin ng pangkalahatan, dahil totoo naman yan, iba-iba. Karamihan ng mga bata dito is may pagka-spoiled. Totoo yan. Ano nila ganyan hindi. Sila ang bata, susunod sa kung anong gusto nila. May iba, nakakontrol ng mga auntie, ng mga nanay, pero mostly, minsan naisip ko kung bakit, kung anong reason. Kasi most of the parents, they are working, ano? So, siguro, siyempre, stress sila sa trabaho. So, ang gusto nila, pagdating nila sa bahay, okay lang. So, instead na umiyak yung mga anak nila dahil may hinihingi, instead na pagalitan nila, ibigay mo na lang. Ibigay mo na lang para mahimik ka siya. Para, oo, kasi, unlike sa ating mga Pilipino, no? Pagka nagkahit yung mga magulang sa bata, diba? May disiplina. Ano naman sinasabi mo ng disiplina? Saka yung sinasabi ko, hindi naman sa lahat. Pero, minsan na. Mostly ng mga parents dito is gano'n. Sa akin sapantahan lang. Kaya siguro sila gano'n. Kasi nga, alam nila in their self na wala na nga sila araw-araw. Diba? Si auntie na nga lang yung kasama. Para yung hindi na sila kulitin. Kaya pag may hiningi ang bata, go na lang ng go. Pero siyempre, ako, yung ibang auntie niya sasabihin, ay hindi, sa akin hindi pwede yan. Hindi ako papayag ng ganyan. Dapat dinidisiplina mo yung alaga mo. Ayun. Ayun. At pag iba-iba tayo ng amo, mararamdaman mo kasi na ang gusto ng amo ko is sila yung magdidisiplina. So, kung may problema ako sa alaga ko, sinasabi ko lang sa kanila. Hindi doing the exams naman. Kasi, nasasabi ko naman yung mga alaga ko, hindi naman sila bastos niya. Hindi sila yung katulad ng ibang bata na, alam mo yun, ay, katulong ka lang. Hindi. They treat me also as nice, and they treat me na may respeto pa rin. Yun nga lang, talagang, kasi dalawang babae yun. Madalas yung mga sabihin sa amo ko, they are my princess. O, diba? Yun, medyo ugaling prinsesa, pero, sweet naman kasi sila.
Hindi ko alam ha, kasi dito sa video kong to, no? Gusto ko na talaga kasi makapagkwentuhan. Actually, boring na rin si Inday dahil, alam mo yun, yung bata na kasama ko dito is, wala ka gagawin kung di makipag-ulitan lang. So, saka gusto ko ipakita sa inyo, ano ba talaga yung buhay ng isang mga OFW. Kasi minsan yung iba sabi, 2 types yan eh. Yung iba, sinasabi na kawawa naman yung mga OFW kasi ganito, ginugutom ng amo, ganyan, hinahakain ng tama. Totoo naman yan, meron talaga. Pero meron din namang side na, ay, mga OFW na yan, sarap ng buhay yan, ganito, ganyan. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Actually, ang pag-abroad talaga, masasabi ko na sambahan, swertihan. At siyempre, hindi naman porque swerte ka, swerte ka na sa lahat. Like me, yung nga sinasabi ko sa paninilbihan ko dito sa amo ko. Masasabi ko na swerte na rin ako kumpara sa iba. Pero hindi ako kaswertihan kumpara din naman sa mostly sa iba. Diba ganun? Kasi nga, like for example, kinuwento ko. Bakit? Like for example, sa food, sa mga electricity, sa mga detergent, yung iba nagreklamo, yung amo ko tipid sa no, hindi ko yan na-experience kasi lagi sinasabi ng bossing ko, sige, gamitin mo, may pambili ako, diba? Yung level nga si sir, hindi, ganun, hindi, yun siya, yun yung characteristic niya. So, anytime na magsabi, wala na tayong ganito, wala na yung sasabihin, why so fast, walang ganun, hindi ko siya naririnig na ganun, why so fast, kabibili ko lang, ubos na naman, wala kaming ganun. So, swerte ko sa bagay na yun. Ako na ngayon, huwag mo muna itapon yun kasi pwede pa naman, di ba? Ako yung ganun. Sa party na yung swerte ko. Nasasabi ko naman na hindi ako swerte kasi hindi ako tulad ng iba na pinapayagan sila mag-overnight, no? Oo, kasi di ba minsan may 3 days holidays tayo, ganyan. Hindi ako talaga napapayagan. Minsan pa nga, di ba? Or madalas pa nga. Sasabihin sa auntie, pwede ba yung holidays is-stay mo na lang kasi kailangan ka namin. Kasi yun, ayoko man i-reveal yung work ng amo ko is minsan kasi mas kailangan sila sa statutory holiday. So, mostly ang statutory ko is ino-OT ko yun. Pero okay lang kasi may divide naman siya. Tungkol sa it's statutory holiday ha. Meron ako explanation video dyan kung ano yan. Kasi yan, hindi yan pinapalitan ng pera. Diba? Kailangan yan nilipat sa ibang araw. But, ganun talaga. So, ganun. Ayun, isa ako dun sa mga konyang na madalas i-request ng amo ko na pag holidays ko is magstay ako. Pero nowadays, tingin ko, baka kinakaya na nila. Kasi lumalaki na rin naman yung mga alaga ko. So, sabi ko sa kanila, every time na wala kayong pasok, may kita po ito magbabanding kayo ng mga alaga ko, ng mga anak nyo. Kasi nga, eventually, pagdating ng araw, is uuwi ako. Hindi pwede na mas love nila ako kaysa sa inyo. Ganun akong tipo ng yaya. Hindi ako yung nag-feed sa mga alaga na, hindi, ako ang love mo, huwag mo silang love kasi wala silang time sa'yo. Actually, bad yun, no? So, yun, every time na nagtatampo yung mga alaga ko, I make it a point na ina-explain ko sa kanila na your parents need to work. Kaya, ganun. Ayun. So, ayun. Pakita na. Luto na. Luto na yung aking niluto. Actually, pinag-mix ko lang yung ulam namin kagabi at saka yung kanin. Diba? Diskarte nga. Yun ang sinasabing diskarte. As long as malinis yung pagkain, no problem. Huwag kang mag-inarte dyan. Ganyan. Kasi kung hindi, mamamatay ka sa gutom. Pero actually dito sa Hong Kong hindi naman kung may pera ka. Kaya lang 'di ba? Basta bumili ka, hindi gumawa ka na ng paraan kasi welcome naman kay So ayun lang. Magla-lunch muna si Inday. Diyan muna kayong lahat at baka yung alaga ko ay magising na. Marami pa akong trabaho. Siningit ko lang ang vlog kasi kakain niya ako. So break time ko. So see you next time everybody. Ciao lang.